إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang siya ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at sugo na tumupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito, ang ating relihiyon ay relihiyon na natatangi. Relihiyon ito na walang katulad. Relihiyon ito na mas mainam kaysa sa ano pa mang relihiyon na itinatag ng tao. Dahil ang relihiyon na ito ay itinatag mismo ng ating tagapaglikha, ang ating Panginoon at Diyos na marapat nating sambahin ng nag-iisa at walang katambal, si Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga bagay na kakaiba at natatangi sa relihiyon na ito na hindi matatagpuan sa iba pang mga relihiyon, ay ang iba yung pagbibigay diin ng relihiyon na ito sa kadalisayan ng layunin, sa ikhlas, na tayo ay gagawa ng ating mga mabubuting mga gawain alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa Kanya tayo naghihingi ng gantimpala para rito at hindi sa sino paman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maaaring ilang beses na ninyong naririnig ang tungkol sa usapin na ito, pero tunay ng ikhlas ay usapin na hindi marapat na pagsasawaan ng tao. Marapat ang kanyang puso at isip ay palaging bukas sa pangangaral tungkol dito, dahil ang bawat pangaral tungkol sa ikhlas ay pangaral na nagpapaalala, pangaral na nagpapatatag dito, at pangaral na inshallah magtitiyak na tanggap ang ating mabubuting mga gawa. Kaya nga, napakaraming mga aklat ang sinimulan sa hadith ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na nagsasabi, na iniulat niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tunay na ang mga gawain ay nakasalalay sa intensyon lamang, at tunay na makakamit ng bawat isa sa atin ang kung ano lamang ang kanyang nilayon o ang kanyang inintensyon. Na sa pagkakalahad na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang jawami'ul kalim, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita ng maikling mga pananalita, subalit napakalawak at napakalalim ng kahulugan. Sinasabi ng mga scholar ng unang kahulugan nito
Nang sinabi niya na innamal a'malu binniyat, hada yaqtadi al-hasru wal ma'na innamal a'malu salihatun aw fasidatun aw maqbulatun aw mardudatun binniyat. Sinasabi ng ating mga scholar, ang salitang innama dito ay nangangahulugan ng hasar. Ibig sabihin, ito lang ang bagay na ito ang may kinalaman sa bagay na pinag-uusapan sa sentence na yun. Kasi pag sinabi, innamal a'malu binniyat, ang ating mga gawain ay nakasalalay sa iisang bagay lamang. Iisang bagay lamang ang ating mga layunin. Ang ibig sabihin dito, sa pag-i-intention pa lamang natin ay alam na ni Allah kung ang gawain ba na ito ay katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap. Kung ito ba ay may gantimpala o walang gantimpala. Ang ating mga gawain, bago patingnan ni Allah kung gaano ito kaliit o kalaki, titingnan muna niya kung ito ba ay tatanggapin niya. Dahil tunay na walang saysay ang anumang gawaing malaki kung hindi naman ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na, hindi mawawalan ng saysay ang gawain na maliit kung ito ay tinatanggap nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalaga ng hadith na ito. Kaya nga, sinabi ng ating mga scholar, halimbawa sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, sinabi niya, aslul islami ala thalathati ahadith. Ang mga saligan ng Islam ay matatagpuan sa 3 hadith. Unang-una rito, ang hadith na ito, innamal a'malu binniyat. At pangalawa, ang hadith na nag-uulat, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Sino man ang magdagdag sa ating relihiyon ay itatanggi ito. Hindi ito dapat na tatanggapin. Mga gawaing bid'a at mga pagdaragdag sa relihiyon. At gayon din ang iniulat ni An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw. Wa bainahuma umurun mushtabihat. At sa pagitan ng halal at haram ay mga bagay-bagay na malalabo. Mga bagay-bagay na malalabo. La ya'lamuha kathirun minan nas. Na hindi nalalaman ng karamihan sa mga tao, subalit nalalaman ng maalam. Ngayon din sinabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah tungkol dito, hadal hadith thuluthul ilm. Ang hadith daw na ito, katulad ng sinabi ni Imam Ahmad, ay 1/3 ng kaalaman. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. At ang hadith na ito ang siyang sagot sa 70 usapin na may kinalaman sa fiqh. Dahil ang hadith na ito, kung mauunawaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang ito simpleng usapin ng paggagawa ng mga gawaing mabubuti alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga bagay-bagay na naglalaro sa ating mga isip na sinasagot ng hadith na ito. Halimbawa, meron bang reward ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mabubuting mga ginagawa? Ang sagot dito, innamal a'malu binniyat. Wala silang gantimpala. Ang kuffar walang gantimpala. Kasi ang kanilang mabubuting mga gawain na hindi nila ginagawa alang-alang kay Allah. Kasi nga meron silang iba pang sinasambaliban kay Allah. At anumang laki ng kanilang kabutihan, tumulong man sila sa napakaraming mga tao kung sila ay nagtatambal kay Allah, hindi ito gagantimpalaan para sa kanila. Ganyan din sinasagot ng hadith na ito ang tanong, meron kayang reward ang aking sadaka na na-scam? Meron akong isinadaka, meron akong dinonate para sana sa masjid, pero nakurakot. Sa halip na masjid ang maipatayo, bahay ng tao ang naitayo. Meron kaya itong gantimpala? Meron pa rin. Dahil naging dalisay ang iyong layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mananagot ang nangungurakot. Buong mundo galit ngayon sa mga nangungurakot at lalong-lalo tayong mga Muslim. Mananagot siya, oo. Pero ikaw naman nanalo ko ay meron pa rin gantimpala, insyaallah. Gayun din, ang innamal a'malu binniyat ay sagot din sa katanungan, meron bang reward ang inintensyon natin na kabutihan pero hindi natin nagawa? Gusto natin mag-hajj, gusto natin mag-umrah, gusto natin mag-sadaka, gusto natin mag-jihad, gusto natin mag-da'wah, pero may mga pumipigil sa atin, lalong-lalo ng kakulangan sa pera.
may gantimpala pa rin ba? Meron. Dahil ang layunin pa lamang ay meron ng gantimpala at madodoble pa ito kapag natupad ng tao. Kaya, palagi ang hangarin ng tao ang kabutihan sa kanyang mga layunin, insyaAllah. At iba't iba pang mga usapin na napapaloob dito. Kaya nga napakahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang bagay na ito, ang hadith na ito ay maipapaalala sa atin. Dahil hindi lamang ito basta-bastang usapin ng pagtupad ng mabubuting mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napapaloob dito ang iba't ibang mahalagang mga usapin na kung hindi maunawaan ng Muslim ay maaring hindi siya nakapagsasabuhay ng tamang pagsasabuhay ng kanyang relihiyon. Nang niyat nga na tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay niyah na plural. Ibig sabihin marami. Na ibig sabihin nito, ang anumang i-intention natin sa anumang mga gawain at maaring ito ay hindi lamang limitado sa mga gawaing pagsamba, pareho lang, tutuusin itong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, pinakamainam sa mga layunin ayon sa teknikal na kahulugan ng salitang niya na ito sa Islam, hiyal kasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban limardatihi wa thawabihi. Ang niyat na tinutukoy dito na sa pamagitan lamang nito ay tatanggapin ang mabubuti nating mga gawain ay ang gawin ng mabubuting mga gawain bilang pagpapalapit kay Allah at paghahangad ng kanyang kaluguran at paghahangad ng kanyang gantimpala. Hindi para mapalapit sa tao o sa politiko. Hindi para mapalapit o magkaroon ng gantimpala mula sa mga tao. Hindi para kalulugdan tayo ng mga tao. Unang-una at higit sa lahat nga, ito ay para kay Allah. Kaya nga, sinasabi ng mga scholar, sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, maaaring mangyayari na mayroong mga pangkaraniwang mga tao na magiging mas mataas ang kanilang mga antas sa paraiso kaysa sa mga pinuno at lalong-lalo na kaysa sa mga mayayaman. Kaya nga, kung tayo ngayon ay taong maliit na naglilingkod sa ating relihiyon sa abot ng ating makakaya, pagsumikapan natin ito at pagtiisan at manalig kay Allah na tayo ipagtatagumpayin niya sa ating mga paglilingkod sa relihiyon kahit gaano man tayo kaliit sa ating mga inaambag. Dahil yun nga pagdating sa araw ng paghuhukom, hindi na titingnan ni Allah sino ka ba sa mundo. Titingnan ka ni Allah kung sino ka ba sa kanyang paningin, sa kanyang pananaw, sa iyong mga gawain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bagay na ito, ang niya, ay isang bagay na napakahalaga na may papaalala sa lahat, tuwi-tuwi na. At kung hanggat maaari ay hindi lamang tuwing Jumu'ah. Katulad ng kung paano tayong nagpapayuhan na matakot kay Allah, marapat tayo na patuloy na nagpapayuhan na magkaroon ng dalisay na layunin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing nang tinatalakay ng maalam ang niya, ay palagi nilang naisusunod na rito na matalakay ang tungkol sa kabaligtaran nito. Ang kabaligtaran ng ikhlas, ang kabaligtaran ng dalisay na layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabubuting mga gawain, at ito'y ang riya o pagpapakitang tao. Ang riya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinatawag ito sa Islam bilang syirkun asgar, maliit na syirk. Pero nga katulad ng sinasabi ng ating maalam, kahabagan nawa tayong lahat ni Allah. Ang mga tao, tuwing nang tinatalakay ang syirkun asgar, ang tinitingnan nila yung salitang asgar, na dahil dito minamaliit nila ang syirkun asgar. Inisip nila maliit lang, maliit na syirk. Pero bilang tunay na mga mananampalataya, tunay na mga nagmamahal kay Allah, tunay na may takot kay Allah,
mas pinapansin natin ang unang salita. Ang pagpapakitang tao, mga kapatid sa Islam, shirk pa rin. Huwag tayo magpapalinlang, sinasabi ng mga scholar, huwag tayo magpapalinlang na ito'y tinatawag na syirkun asgar. Ang tanging dahilan na ito ay tinatawag na syirkun asgar ay dahil sa mas maliit ito sa syirkun akbar. Yun lang ang dahilan. Pero hindi ibig sabihin na wala itong kwenta, wala itong saysay, o hindi ito nakakatakot. Katotohanan yan. Sa napakaraming mga hadith, iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul kafi. Pinakakinatatakutan ko para sa inyo sa lahat ng mga bagay na nakakatakot, ang shirk na nakatago. Shirk na nakatago, nakatulad ng itim na langgam na nasa itim na bato sa madilim na gabi na walang liwanag ng buwan. Dahil nga ang shirk na ito ay nakatago sa kaila-ilaliman ng ating mga puso na maaring tayo mismo ay hindi nakakapansin na tayo pala ay nagpapakitang tao na waliyadu billah. Kaya nga, tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdua palagi laban sa shirk na ito na maliit, na patawarin nawa tayo ni Allah laban dito o mula rito, at kupkupin nawa tayo ni Allah, pangalagaan nawa tayo ni Allah laban sa maliit na shirk na ito. Nang riya, maaring ang tao ay nasa mapanganib na nakalagayan na ginagawa niya ito, na siya ay nagpapakitang tao. Kasi iniisip niya merong pakinabang sa pagpapakitang tao. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na meron ng social media. Gabuhok na lang ang pagitan ng ating mga intensyon na tayo ay nagpo-post, kung ito ba ay upang mahimok ang mga tao sa kabutihan o upang mag-ulat na nangyari ang kabutihan, at gabuhok na lang ang pagitan ng mga ito sa pagpapakitang tao, waliyadu billah. Hindi natin sinasabi na masama na makita ng ibang taong mabubuti nating mga gawain, pero gusto nating malaman ng lahat ay masama ang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagpapakitang tao. Dahil maaari ring mangyayari, katulad ng babala ng ating mga scholar, inisip ng iba, ang riya ay mangyayari lamang kapag nakita ng tao ang ating mabubuting gawain. Pero totoo yan, maaari rin mangyayari ang riya, maaaring mangyayari ang pagpapakitang tao kahit hindi nakikita ng tao, ng ibang tao ang ating mabubuting gawain. Sa papaanong paraan? Halimbawa niyan, gumagawa ang tao ng mabuti at hindi siya nagpapakilala. Subalit, sa kailaliman ng kanyang puso, ang hinahangad niya, kapag mamamatay siya ay makikilala ng mga tao na siya palang gumagawa ng mga bagay na yon. O kalaunan ay malalaman ng mga tao na siya palang gumagawa ng mabubuting mga bagay na yon. Kikilalanin siyang bayani. Kikilalanin siyang bayani at pupurihin kahit siya ay patay na. Pagpapakitang tao pa rin, waliyadu billah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang riya na ito ay marapat nating paglabanan dahil ang syirkun asgar na tinutukoy sa totoo lang ay ang shirk na maliit. Kaya itong tinawag din asgar, ayon sa sinasabi ng mga scholar, ito ay syirkun yasir o riyaun yasir. Maliit na riya, pagpapakitang tao. Dahil kapag lumaki ang riya na ito, hindi na ito simpleng riya. Ito'y nifaq. Ito'y pagiging munafik. Ito'y pagiging mapagpanggap, pagiging ipokrito. Na maaring nasasadlak na ang tao rito, na ang lahat ng kanyang mga gawain ay pinagmumukha niyang mabuti, pinagmumukha niyang malaki, ay pinangangalandakan niya dahil siya ay nagpapakitang, hindi lamang nagpapakitang tao, waliyadu billah, siya ay nagpapakilalang Muslim, nagpapakitang Muslim na lang, ng kanyang mga ihinahayag ay hindi katulad ng kung ano mang kanyang inililihim sa kanyang mga intensyon. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang riya, tuwing ang darating sa atin ang pakiramdam na tayo ay nagpapakitang tao, hindi natin kailangang itigil ang ating mabuting ginagawa. Sinasabi ng mga scholar, dahil maaari ring mangyari na nagpapakitang tao rin
Yung hindi nagpapatuloy sa kanyang mabubuting ginagawa dahil sa takot. Dahil sa takot na siya ay baka nagpapakitang tao. Dahil maaring yun ay isang uri rin o isang anyo ng riya. Na ikaw halimbawa ay nagsasala. Gusto mo pang dugtungan ng iyong sala, ng marami pang mga sala ng sunnah, pero nagdating ka na yung mga tao kaya itinigil mo. Kasi iniisip mo, baka isipin ng mga tao na ito nagpapakitang tao ako. Dahil sa pagpapatuloy, sa pagsasala ng mga sunnah, yun mismo ang riya. Riya din yun. Bakit? Kasi ang intention mo, ang hindi nila isipin na nagpapakitang tao ka. Bandang huli, itinigil mo ang gawain para sa kapakanan ng tao. Para sa kaluguran ng tao, hindi para sa kaluguran ni Allah. Mga bagay-bagay subhanallah na maririnig natin na ipinangangaral ng maalam na tayo, kung tayo lamang ang magmumuni-muni sa ating relihiyon, hindi natin maiisip na ganito pala yun. Kaya nga napakahalaga na kukuha tayo ng aral mula sa mga maalam dahil tunay na silang biniyaan ni Allah ng kaalaman na sa pamagitan nito ay maaari nating tamang maunawaan ang ating relihiyon. Kaya marapat nga na paglabanan natin ang anumang riya o pagpapakitang tao sa pamagitan ng pag-alaala palagi kay Allah at pag-alaala ng riya ay shirk pa rin. Ito ay pagtatambal pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah.